3.5 ang score nila sa 5+1. Ngayon po, 3+1 na. Grandmaster Wasiso versus Grandmaster Dennis Lasabik. Ito daw pong laban nila na ito ay pinaniniwala ang most accurate game so far sa matches na ginanap sa history ng Speed Chess Championship. Bakit ko po sabi? Tingnan nyo po yung larong ito. Puti po dito si Dennis Lasabik. Itim si Wesley. Nagdipot po si Dennis. Knight F6, C4, E6. Ayan na naman! Oh, pero bago. Kasi nung nakaraan, ang tinira po ni Dennis Lasabik, di ba, yung may G3. Pero pinili niya po, nagpin po siya. Yan po yung Queen's Gambit decline na traditional variation. So, ginagawa po dyan, Bishop E7 lang, Knight C3, nag-8-6 lang, tumakbo doon, tinirahan lang po ng castling, nag-E3, and after E3, C5 ang tinira ng Wesley, linyahan. Linyahan po yan. So, ang ginagawa niya, kinakapture, tapos binabawi ng Bishop, tumira ng Queen C2. Ang bilis tumira, oh. 3+1 ang time control, ah. 3 minutes and 2 seconds pa si Dennis Lasabik, 2 minutes and 56 si Wesley. So, ang ginawa po, Knight C6, lahat po yan, linya. Tumira po ng E3, linya pa rin. Nag-Queen A5, linya pa rin. Nag-Castling, linya pa rin. Pero dito po, no, ang tinira ni Wesley, Knight E4, na novelty na. Ngayon, pagka Knight E4, mabilisan pa rin tinira ni Dennis Lasabik. Knight B5. Hindi na linya yan, novelty na po yan, pero ang bilis pa rin nila Sabik. Tapos sobrang accurate. Nanip na yan. So, ang tinira ni Wesley, sinipa yung kabayo. Pagkasipa, tumalon, pumasok. Pero, ang bilis tumira ni Dennis sa Sabik. Pero si Wesley, aba, nag-iisip, pero nagpawala ng isang matinding brilliancy move. Binigay lang po yung tore, tumira lang po ng E5. At pagka E5 po, grabe. Ano bang plano niyan? Pag kinain mo to, kakainin ko yung Bishop. Kulong yung Knight. Kulong yung Knight, hindi makakalabas. Ngayon, pag nag-Knight takes ka naman, kakainin ko to. Di ba? May mga ganun. Pag nag-Bishop takes ka naman, kain yan. Takes, tas kain doon. Ganun yung mga threat niyan eh. Antitinde, di ba? Pero, yung tirang yan ni Wesley, aba, nagulat si Dennis sa sabik yan. Pero sinagot niya pa rin po ng number 1 engine move. Rook takes lang po sa may D5. Actually, brilliancy yan kanina eh. Ewan ko ba't hindi ginawang brilliancy na eh. Binigay lang yung kabayo. Hanip na yan, no? Ang tindi nito. Kusang gala. So, kinapture po, no? Binibigay lang kabayo. Ngayon, pag ano ba mangyayari mo na pag kinain po yung kabayo? Kakainin din po ito eh. Ayan. O. Tapos pag kinapture mo yun, nakahang din to. So, ang ginawa po ni Wesley, hindi niya po kinain yung kabayo, kinain niya po yung bishop eh. Pero pagkakain sa bishop, hindi pa rin po ito makapture ah. Pag kinapture mo kasi ito, didepensahan lang po itong kabayo. Atras lang yan, atake ito. Kulong pa rin to eh. Ang ginawa po dyan, kinapture yung kabayo. Pagka-capture po sa kabayo sa may E4, kinain din ni Wesley yung kabayo sa may C7. Na kung saan, kinapture yung bishop sa may C5 na nako po. Alam nyo ba, halos lahat ng tinira ni Dennis sa sabik, kinapakapa niya man yan, sobrang gulo na naging laban, di ba? Napaka-accurate. Grabe. At according po kay Danny Rench, no, yung host po ng live streaming nila sa chess.com, si Dennis Lasabik daw po ata ang pinaka-accurate na player ngayon sa Speed Chess Championship. Grabe yung accuracy. Antindi. Anyway, kinapture ni West yung E3, nag-develop na ng bishop. Ganun accurate mga sir. Medyo dinelay pa yung capture, no? Nag-F5 na pilitan para hindi mamate, kinain. At ito po, malinis na 1 pawn up. Lamang ang puti. Ang accurate na Dennis Lasabik. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi 1 pawn down lang yan, nag-develop ng bishop. Tumira noon. Pagkatira ng rook E8, in-attack Reyna, nag-queen C3. Nag-bishop E6 si Wesley, na kung saan ang pinaka-threat niya po, mag-B6. Ngayon siguro, nagtataka ko, di ba pwedeng i-ganon? Nakapin po yan May check, tas bagsak. So, hindi pwede yun. Kaya ang ginawa po niyan, na King B1 na mali.
ang tamang tira daw po is Rook D1. Ngayon, ano bang idea ng King B1 na yan? Mali ang sinabi ng engine eh. Pero tingnan nyo to. Pagkatira po kasi ng B6, yan kasi threat ni Wesley kaya po nag-bishop dito eh. Para hindi makapunta, malilibre. Pagkatira ni Wesley ng B6, planado pala ni Dennis Lasapi. Kala ko nakulong na yung Torre. May ganun pala. Usang lang yan. Hindi pala makain. Pawn takes, nakapin pala. Nakits pa yan ni Dennis Lasabik, no? Anyway, nag-knight A5 si Wesley. Takahang pa rin yung Torre, ha? Tumakbo sa D4 na sinagot ng knight takes. At lahat po naman ngayon ng mga tira, Wesley so naman ang puro accurate. At sa sobrang accurate ni Wesley, halos equal na. Nabawi yung pawn eh. So, ang tinira po dyan, nag-king move. Nag-rook C8. Tumira po ng rook doon. Kakainin yung bishop. Dinipensa ng rook F6. Medyo mali daw. Medyo mali. Kasi, may tira daw po dyan, sacrifice na hindi nakita. Pakita ko lang ano mangyayari. Bakit kailangan yung sacrifice. Bishop takes F5. Ayan. Pababawi din. Lumamang na naman ng pawn. So, ibalik natin. Ang ginawa po kasi is nag-bishop B3. Wala nang oras, less than a minute na eh. So, nag-B5, tumira po atras, nag-bishop F7, tumira doon, pinipin, na nag-rook lang po sa may D6 si Wesley, umatras yung bishop, umatras yung reyna, pumasok ng kabayo, tumakbo yung bishop, pinalit-palit, ayan, pinalit-palit, eto interesting eh, pagkapalit-palit, equal pa rin yan ng konti, nag-rook takes, C1 takes, and then, dumipensa ng pawn. Equal na equal po. Alam nyo ba, sa sobrang ganda po ng laban nila, ang daming tabla. Sabi ng iba, Coach, bakit maganda ang daming tabla? Mamaya i-explain ko kung bakit. Tapusin ko pala muna itong analysis na excite ako eh. So, nag-king move. Tumira na king move din. Equal pa rin. Nag-G3 lang. Tumira po ng Queen E5. Equal pa rin. Tumira po doon. Depensa lang. Pero eto na. Tumulak ng pawn si Wesley. Equal pa rin yan. Pero tingnan nyo, pagka Queen to Queen, umiwas si Wesley. Pagka-iwas, nag-H4, ayun na. Wala na eh. Less than 10 seconds na lang, 7 seconds na lang eh. Nangisay na dyan. Bakit? May napakagandang B4. Pero bago ko ipakita kung anong tamang tira, Queen E1 lang daw. Preventing B4. Anyway, nag-A4 or H4. Nakapag B4, kinapture takes. At ito daw po ay winning na for the side of Wesley. Bakit? Ang tinira po kasi niyan Queen C4. Ang gusto niya mangyari mapalit pero may napakagandang B3. Hindi po mapalit. Kasi pag kinapture mo, capture muna with a check bago kainin. Kaya tumakbo yan. Pagkatakbo, Queen B7. Queen B7 lang. Walang oras yan Tingnan nyo pumunta doon, nanggugulo. Rook lang po doon. Ang ginawa, kinapture. Sige nga, puzzle. White to play. Black to play and win. Laban yung best move ni Wesley. Alam ko na makikita niya. Napa-resign kasi mati po, walang solusyon dahil pagka-text mo, check ganon, mati. Grabe po yung accuracy ni Lasabik nung hindi pa time pressure. Nung na time pressure lang, naubos yung accuracy niya. At eto po yung accuracy, siguro ipakita ko sa inyo kung ano nangyari accuracy. Ayan 95 si Wesley, pero 84 lang si Dennis. Pero nagbaba lang accuracy niya nung na-time pressure na, nag-below 1 minute na lang eh. Pero sobrang accurate po ni Dennis Lasabik. Grabe. At dahil po sa panalo na yan, ang score po nila after po ng 12 games, 6.5 si Wesley, 5.5 si Dennis Lasabik. Kaso, may oras pang nalalabi sa +1 at trahedya ang nangyari sa game number 13. Bakit ko na naman nasabi? Tingnan natin ano ba nangyari game number 13? Tingnan nyo po yung position na ito. Ito po last part. White si Wesley, completely winning na. Meron po siyang 3.9 seconds. Pero pagkatira po ng king move, nag-0. Natalo pa siya sa time. Hindi pa na-explain kung bakit, kung ano nangyari niya. Na-disconnect ba yan? Kasi 3.9 eh. Ang dali nang ipanalo ng bilis na natira. Bilis tumira. Dali na eh. Completely winning na eh. Rook G7 ka na lang eh. 2 pass mo na yan eh. Babagsak din to. Basta winning na yan. Tapos lamang pa siya ng konti sa oras, di ba? 3.9, 3.7.
Oh, naubos yung oras. May increment po na 1 second. At dahil doon, nagtay na naman. 6.5, 6.5. Tapos sumunod na game, yung last game nila, nauwi sa tabla. So, ang score, pagkatapos ng 3 plus 1, 7 all. 7 all. Alam nyo ba, out of 14 games, 10 ay tabla. 4 lang yung decisive. Pero lahat ng laban, sobrang accurate. Kahit time pressure, grabe nakikita pa rin nila mga accurate na tira except dito sa larong ito. Kasi grabe ka, winning si Wesley dito. Pero mataas din yung accuracy nito. Tingnan nyo po. Ayan, 95, 91. Laging ganyan yung accuracy nila. 95, 93, 97. Sobrang taas kahit blitz. Kaya nga yung mga commentator, sabi nila, grabe ito. Ito po ata yung history na pinakamaraming tabla so far. Sa isa rin ng Speed Championship. Pero ito din ang pinaka-accurate. Sobrang taas kasi ng accuracy ng mga player. Grabe yung laban, no? Kaya nga sabi nila, tabla ito, pero it doesn't mean ang pangit ng laro. Kasi may mga laro, puro sacrifice po ng Queen, eh. May mga ibang laro, sacrifice ng mga pyesa, pero nauwi sa tabla, eh. Kaya nga sabi, kahit hindi na laban na ito, kahit puro tabla. Yung iba, iisipan niya ng pangit ng laban, puro tabla, kasi hindi nila nakita yung quality ng laro. Sobrang taas in a blitz game. Nakakamangha lang. Anyway, abangan po natin kung ano nangyari sa 1 plus 1 na time control. Yung po yung last, tie ang score. Medyo tagilid si Wesley pag 1 plus 1 kasi mabilis sila sa beat. Abangan nyo po yung video natin. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Salamat sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.